At tayo ay magsisimula na sa ating Sunday School on loving God with our money. Tandaan natin, money, the love of money is the root of all evil. Ang pagmamahal sa pera ay ang labis na pagmamahal sa pera ay ang root ng lahat ng evil. Di ko alam ang Tagalog. Ayan. So, balikan natin yung ating pinag-aralan. Attitude towards money, 6 yan. Ayan. So, makikita nyo yun in Matthew chapter 6, verse 19 to 20. That's our attitude towards the money. Pwede nyo picturean kung hindi kayo nakaabot last week. Ilan lang kami last week eh. Wala pa kaming 20 last week. Pwede nyo siyang picturean. Para balikan din natin. So, ano ba yung ano? Yan. Meron pa yan. May pangalawa pa yan. May pangalawa pa. Ito pa. Yan. Our attitude. Yan. Taking notes. Okay. So ngayon naman, dako naman tayo dito sa pangalawang points natin. How to use our money. So may dalawang topic tayo ngayon, B and C. Itong B is how to use our money on loving God with our money. The next is FAQ about money. So, pag-usapan natin to, how to use money. So, una, pinag-uusapan natin on the month of July is to give back sa Panginoon. So, yung 10%, it is not requirement, it is standard. Okay, standard lang yon. If you have your tithes, you have also your offering. You have also your sacrificial giving. Marami pa. Pag-aaral natin buong July. Ayaw kong i-spoil para exciting about Sunday. And next is, we should give more than the tithe. Sa preaching natin last week in 1 Corinthians chapter 6, we need to give what? With a cheerful heart. We need to give with a cheerful heart. Okay, next one. Mabilis lang to kasi ito ay lang naman. Kumbaga, review lang. Next, how do we use our money? The next one is, we should help the poor. Should we give the beggars? What is the best to help the poor? Okay, so may tanong ako dito. Okay, sa mga hindi po nakakala, may batas po tayo sa Pilipinas na bawal po tayo magbigay sa pulube. Okay, sino nakakalam ng ng batas na yon? Na bawal po tayo magbigay sa pulube. Ngayon ang tanong ko, dito tayo magsimula ngayong umagang to. If I gave that beggar, technically, nilabag ko yung batas ng Pilipinas. Mamaya ka magwala. Technically, nilabag ko ang batas ng Pilipinas. Ang tanong ko, what would you do? Will you still give it to them? Or will you follow the law of the Philippine law? Kasi dito tayo mag-start. We should help the poor. Sige, sinong gustong sumagot? Hypothetical lang naman yon. Hypothetical lang yon. Will you break the law in order for you to give this? Diba? Law breaker. Rules are meant to be cap or scripture. Okay. So ako, on my personal stand on helping the poor, I know, I'm well aware na hindi pwede magbigay ng limos, but I'm not sure about this, pero parang is very specific siya in a way, in the form of money ata. Pero not sure. Kasi, pero bawal, but the idea is bawal magpalimos. So ako, honestly, ang ginagawa ko na lang, I give food, and I don't take it as limos. Parang, ang lagi kong sinasabi, bibigyan kita ng, pero pag may nag-beg sa akin, kuya, penging coins, pambiling bigas. So what I'm doing, bumibili ako bigas, binibigay ko dun sa nangihingi ng bigas. Pag sabi, pambili ng ganito, ganyan, bibili ako food, binibigay. Most of the time, food. So, for me, okay lang sa akin na parang the thought of paglimos, kasi sabi ng Panginoon, tulungan natin mahirap. So, mas gusto kong baliin yung role ng Philippine government kaysa hindi ko sundin yung utos ng Panginoong Diyos. Okay. Sa akin,
Okay, very good. So, it's a very good start today. Nag-spark ng medyo controversial, but we will explain this. If you have your Bible, open it in 1 John chapter 3 verse 18. Mas maikli ito eh. Sabi dito, but whoever has his world's good and sees his brother in need and shut up his heart from him, how does the love of God abide in him? My children, let us love in the word or in tongue, but indeed in truth. So, ang konteksto dito, mga kapatid, when it comes to providing for the poor, tandaan po natin, sa mata ng Panginoon, mahirap din tayo. Okay? So, paano natin gagamitin yung ating kakayahan sa pagtulong sa mahihirap? Now, simple as this. When we say giving to the poor or to the people, may tatlong stages lang po tayo. May tatlong stages tayo. Una is immediate. When we say immediate, for example, si Alfie, gutom na, 2 araw na hindi kumakain. Immediate yan, pakakainin ko. O, Jollibee na yan. Kasi di nakain ng paresan Jollibee lang yan. So that is immediate. That's the stages of what we use our finances on people. The first one is immediate. Number 2 is sustenance. So, ano po yung ibig sabihin sustenance? So, pinakain mo si Alfie ngayon, tingin mo mamayang gabi di siya kakain, that's sustenance. You need to sustain. So, ano mo ba yan? Tawag ito, pananagutan mo ba yan? Actually, hindi naman sinabi ng Bible na kailangan mo siyang i-sustain. But the Bible demonstrates sustenance. Sa paanong paraan? Do you remember the story of Boaz and babae Ruth? Tama ba? Ruth and Boaz. Paano sila nagkakilala? Ayan, sa pala yan. Habang si Ruth ay nangunguha ng leftover na trigo. Because in the Old Testament, ganito ang custom nila. Pag nag-ani sila ng kahit anong harvest nila, the first fruit nila, yung unang-una nilang kinuha sa Panginoon, hindi na sila bumabalik dun sa pinagkuhaan nila. Yung mga matitira, dun na yun sa mga mahihirap, sa beggars, sa widow, sa mga elderlies. Bakit? Because the Lord wants also to provide for them. At ang ginagawa nitong mga mayayaman that time, nag-iiwan sila talaga ng portion na hindi na nila kinukuha. So the Bible demonstrates sustenance for the poor. So first is immediate, number 2 is sustenance. Ang pangatlo, when teaching and helping the poor with our finances, we also teach them how to use their finances. Ako madalas ko itong tinuturo. Hindi po halata sa inyo, pero hindi po ako networker ha. Hindi po ako nag-networking. Yayaman ka. Insurance. Hindi po ako nag-networking, hindi rin po ako nagbebenta ng insurance sa inyo. Electrolyte. Mga laking electrolyte na libro. Oo nga, itim na itim, no? Wala, libre sa Dasma ang Lugi dito ang St. Peter. Hindi ko man madalas mabanggit, pero ako po I used to have my own company, business. At madalas ko tinuturo to sa mga youth that use your finances properly. Maliit o malaki yung pera mo, kung baon mo is 100, di mo kayang pagkasya sa isang araw, hindi mo rin kayang pagkasya yung 1 million na sweldo mo pagdating ng panahon. Why? Because you could not stand it in the first place in the smallest part, you cannot stand it on the highest part of your finances. So yun yung pangatlo. You need to teach them how to use their finances. Now, ito yung frequently asked question. Hanggang saan lang po ako? Hanggang saan lang yung maitutulong ko? Ano sabi ng Biblia when it comes to helping your brother or your sister? Nakalimutan ko yung verse, pero sabi ito, kapag hiningi ang iyong kamay, ibigay mo ang buong braso. Ibang konteksto nito Kapag hiningi ang iyong balabal, ibigay mo ang iyong buong kasuotan. Iba yung konteksto nito. Pero the principle is the same. The principle here is that giving is extend on whatever extent you can give. Hanggang sa abot ng iyong makakaya. Ngayon, ang tanong, paano kung alam mo namang niloloko ka ng tao? Alam mo namang nilokohin ka ng tao? Will you still give?
Ito nangyari sa amin to ni Brother Ira. Nangyari sa amin to. Prayer meeting, pagkatapos, nag-usap kami. At habang nasa CR ako, may pumasok na lalaki dito. Nakalimutan ko ng pangalan nun. Ang ganda ng kwento niya, talaga makapagbagdamdamin. So, napakabagbag damdamin talaga. At na-convince naman si Brother Ira. Ako kasi wala akong maibibigay kasi talagang, pasensya ka na, 20 lang yung meron ako. At nung dito po ako nakatira, araw-araw may pumupunta dyan na lalaki, iba't ibang tao. Siguro, akala nila mayaman ako. Tatanong sila sa akin, baka pwede niyo po akong tulungan. Sige, pagpe-pray kita. Kailangan ko lang po kahit pambili lang ng bigas. Ay, pasensya na. Wala rin ako. Wala rin ng bigas. Sabi ko, gusto mo mag-passing tayong dalawa, sabay tayo. So, hanggang saan lang po yung extend? Ito, if you knew on this 3 category, immediate, sustenance, and teaching them to use their finances, if you knew yung isa doon ay malalabag, don't ever help them. Why? Because you are not teaching them, you are not sustaining them, you are not feeding them on their immediate responses. So, itong example dito, for example, sino magandang gamitin na example dito? Si Shirley, for example, si Shirley. Yan. Nangyari sa amin to sa school. Si Shirley may weekly allowance from may weekly allowance. And you know, na yung binibigay sa kanya ng kanyang nanay, sino ba nanay nan? Mama Mary, ay sapat, sobra pa sa kanya. But still, si Shirley, still, kailangan niyang humiram araw-araw sa kanyang mga klase. Nangihingi. O sige, wag nang hiram. Nangihingi. Ngayon, ang tanong ko, will you give her or not? So, ito lang po ang sagot dyan. Bilang isang Kristiyano, you need to ask. Okay, you always need to ask. Bakit? Of course, may reason yan. Hindi pwedeng dagdag lang sa savings ko. Ako nga walang savings. Pero, kailangan may reason yan. Because in the Bible, it's always demonstrate paano ka magbibigay. And it was the 3. So, gamitan na example sa kanya. Alam mo na, sapat naman yung binibigay sa kanya. But, araw-araw na lang, simula nung pasukan nung June hanggang March, araw-araw lang nangihingi ng sa klase niya. Grabe, pang March pala, no? So, you need to ask. First thing to do is to ask. So, bakit natin dinidiscuss to? Because tayo mga Kristiyano, most of the time, we want to demonstrate God's goodness to the point na naiko-compromise na yung ating discernment. Hindi pwedeng palaging puso ng puso. You need to discern it. When it comes to our finances, this is the point of number 2. When we help the poor, we discern the needs of the poor. Ito, pag Pasko. Ito, madalas ito pag Pasko. Meron tayong community giving. Madalas ito, nasa HPC pa ako. Yung mga Koreano, pag dumadating dito, puro bus yung dala nila, may mga dalang gamit, kung ano-anong dala. Minsan punong-puno yung kwarto ko kasi doon dinalagay minsan. Minsan di na nakakalabas doon eh. Di na nakakalabas doon. Ginagamit ko na minsan. So, there one time, out of curiosity, nagtanong ako sa kanila, why do you do this? Sabi nila, to attend the poor, or to help the poor. Okay. To share the word of God. Okay. That's great. Maganda. But after 3 years, alam mo doon ko na-realize, yung mga taong yun, kilala na lang nila kami dahil may pangangailangan sila. Ang laki-laki ng HPC kung nakapunta kayo doon. Ang laki-laki nun. Siguro mga 5-6 na beses na mas malaki sa church natin. Mas maganda ang sound system, mas malamig ang aircon, 3 kasi. Dito 2 lang. May tubig lagi. But the people sa buong community doon, they do not know HPC or the church as what? As a church of Christian church or the church that worship God. They only knew HPC na lagi may dental mission, lagi may mga Koreano, lagi may concert. So doon ako compromise yung ating discernment. Hindi tayo uto-uto, mabait lang po tayo. Okay? Hindi tayo uto-uto. And don't be one. Don't be foolish. The proverb says, a foolish man is what? A wicked man. Ano natin yung prayer meeting natin yan nung 2 weeks ago.
So, when it comes to helping the poor, you need to discern it first. Hindi po sa lahat ng bagay ay tayo mabait. We need to discern it first. Bilisan lang natin to kasi yung kasunod yung ating main point. So number 3, sa how should we use our money, we should use or enjoy our money to ourselves. Ayan. Kailangan din pala natin mag-enjoy. Of course. Kailangan po natin mag-enjoy ng ating kabuhayan. Kasi imagine nyo to, nagtrabaho ka for 15 days. 15 days, sakto, malapit na ang salduhan. Ito lang nagpapagana sa akin sa trabaho. Biro lang. Nagtrabaho ka for 15 days. And on that 15 days, after mo makuha yung sweldo mo, hindi ka nakakain. Oo. Cereal ka na lang at saka itlog sa loob ng 15 days din. Parang kilala ko yun Oatmeal lang at saka itlog on 15 days din. Parang kasama ko sa bahay yun Hindi, fasting yan. You know, the word enjoy here na ginamit sa Ecclesiastes chapter 5, if you have your Bible, Ecclesiastes chapter 5 verse 19. The word na ginamit dito, tingnan ko sa King James Version, as for every man whom God has given riches and wealth, and giving him power to eat it all, to receive his heritage, and rejoice. Ang ginamit na word is rejoice in his labor. This is gift of God. So, ibig sabihin, if you don't enjoy what you earn, you did not enjoy the gift of God. Kaya nga meron tayong day off. Kaya nga meron tayong me time. Kung wala kang work, mag-day off ka din. Ay, pinag-usapan natin ng prayer meeting natin on Thursday. If you don't work on the 6th day, you don't deserve to rest on the 7th day. Napag-usapan natin ng Thursday yan. So dito, the word na ginamit sa King James Version is rejoice in his labor. Pero sa enjoy, sa ibang version is enjoy. So, bakit nga ba kailangan mong i-enjoy ang iyong pinaghirapan? Because this is the gift from God. The gift of God. But too much enjoyment will lead you far sa Panginoon. So don't enjoy it too much. Enjoy it wisely. So kung ano yung sinasabi ng puso mo, na pagre-rejoice, yun ang gamitin mo. Di ko sinabing oy, payday ngayon. Alam mo na. Punta na, saan ba yung sikat dito sa Dasma? Wala akong alam yung sikat sa Dasma na na South Vibes. Ayun, malapit sa amin. South Vibes na. Kakasweldo lang. Hindi po ganon ang enjoyment. Tandaan niyo, pag sinabing enjoyment and rejoicing, it is always with the Lord. Yan. Sige, bagong sweldo ka. Di fellowship tayo. Di ba? Kain tayo masarap. That's enjoyment. Bili ka ng bagong damit. That's enjoyment. Bili ka ng bagong tsinelas. That's enjoyment. Speaking of tsinelas, wala pala akong tsinelas. Ever since sumipat po ako dito, wala akong tsinelas na Tama yan. So you need to enjoy yourself. So dito naman tayo sa frequently asked question about money. Ito yung main topic natin today. Pinadaanan ko lang yung how do we use our money. Kasi ito yung pinaka-topic natin. The other issues regarding money. The frequently asked question ng mga Kristiyano towards finances. Unang tanong, is all right for Christian? Is it po yan? Is it all right for a Christian to borrow money? Any biblical thoughts? Okay lang po ba manghiram sa ang isang Kristiyano ng pera? Pwede pag sa mama mo. Anyone who would like to answer? Pwede bang umutang ang isang Kristiyano ng pera?
Is it all right for a Christian to borrow money? Okay lang daw ba manghiram ang isang Kristiyano ng pera? Teacher Ira. Okay. Mm. Oo. Okay, very good. Kaya ano, yun! Yun na nakaganda doon. Okay. So the real answer here, the Bible never explicitly say that you cannot borrow. But the Bible clearly stated that if you lend someone money, wag mo itong tutubuan. The Bible said that. Why? Why? The proverb says, those who lend with interest, what? Ano nangyari sa kanila? They are already accepting the judgment of God. So ngayon, ang tanong dito, okay lang ba po ba tayo manghiram? Ito yung prinsipyo ko. Oh. Ayun. Ibang usapan na naman yung 5%. So, so kaya ko nilagay yan dyan. This is actually frequently asked question. Okay lang ba manghiram ang Kristiyano? Okay lang po. Okay lang ba magpahiram ang Kristiyano? Okay lang po. Huwag mo na lang tubuan. Pero ito yung pinakano dyan. Paano ko sa bangko? Paano ko sa lending app? Paano ko sa ano? Okay. That is classified business, but the Lord doesn't support that. The Bible doesn't support that. Okay? It is classified as business. So, kasi kung titingnan nyo, in the Bible, walang trabahong ibinigay ang Panginoon on lending. Walang ibinigay ang Panginoon na trabahong lending. Collector meron. Merong tax collector, merong ingat yaman, pero wala pong binigay na lending. Wala siyang ministry na nilagay sa templo niya na pwede mo ito ipahiram, tapos tubuan mo para lumaki yung templo natin. Wala siyang ginawang ganon. Why? Because the Lord doesn't support that. But, eto lang yan. Kung ikaw po ay magpapahiram, anuhin mo na, ikaw na nagpahiram, tanggapin mo na sa sarili mo na hindi yan babalik. Okay? Tanggapin mo na sa sarili mo na hindi yan babalik. Why? Why? The moment you give it is the moment na pinakawalan mo na yan. At ikaw naman na nang hiram, bayaran mo naman. Kahit alam mo nang hindi inihintay yan, bayaran mo naman. Yun. So, ito rin. Sa loob ng church, okay lang ba naghihiraman? Ako I am actually against it. Okay? Why? Ang hirap kaya sumimba sa church na makikita mo yung pinagkakautangan mo. Dito siya umupo. Doon ka uupo. Di ba? Layo. Oo. Di kayo sabi. Kamayan natin ang bawat isa pag nakita mo na. Di ba? So, is it okay lang ba? Hindi ko po siya hindi ko siya, hindi ko siya pinopromote. Pero, kung talagang nangangailangan naman yung kapatid natin, why not? Di ba? Maging kapatid tayo sa kanila. Maging, yung mag-ina nag-aaway sa utang, Kasi, kahit ako may experience ako, hindi ko na lang ikwekento ko sino, kahit ako may experience ako, hindi na bumalik. Pero, it's okay. Don't ever, wag yun ang isipin na babalik yan. Give it voluntarily. Okay? Ito naman next. Ito, kasunod na yung tinatanong nyo kanina. Sa bangko, tanong.
Okay. Hindi ako legalistic na tao, sasabihin ko na hindi yan maganda. Ganito yan. It is classified as business. Okay? The Bible doesn't explicitly say na bawal. Wala namang sinabi ang Panginoon na hindi ka pwede sumali sa ganito, hindi ka pwede maghulog sa bangko. Hindi tayo Latter-day Saints. Hindi tayo Buddhist na kailangan mo naman 'yan. But the thing here is that the Lord doesn't really pleased on that kind of pautang system, business. So, kaya kung ikaw ay isang Kristiyano, huwag kang huwag kang magpapautang business sa may tubo. Magbigasan ka na lang or mag-invest ka na lang another natandaan. Yun. So ito, kasunod yan dyan. What about buying things on credit? O credit card. May credit card ako, dalawa. Isang 100K, isang 20K. Ubus na yung 100K ko. So ang tanong dito, what about buying things on credit? So ito po yan. The Bible doesn't have any account about it. But, etong tatandaan mo, whenever you are doing those number 1 and number 2, question number 1 and number 2, kung ikaw man yung tao dyan, yung nangihiram at yung gagamit ng credit card or utang, just remember na dala mo lagi ang pangalan ng Panginoon. So kung hindi ka nagbayad, ganyan ba yung mga Kristiyano doon sa First Baptist Christian Fellowship, o kompleto pa, di nagbabayad. So tandaan nyo yan, dala nyo ang Panginoon. Okay? O yan, sinagot ko na yung number 3. What should be our attitude when we lend money? Isipin nyo na hindi na babalik yan. Invest mo na yan. Sa Panginoon na yan. Bakit? Binigay mo na. Huwag mo nang hintayin bumalik. Discernment na lang ng tao yun kung babalik siya. Yes. At ikaw, huwag ka rin magpapahiram ng nang hindi naman sobra sa pera mo. Di ba? O, number 4. O, ito. Next. Number 4. Makikita natin to sa ating theology of work. Saan kaya yun nakalagay? How important is budgeting? How do we do it? Dito sa church, when we budget, hindi po tayo nag-aasda-asda. You know asda? As the Spirit lead, as the Spirit lead. Hindi po pwede yun. Kasi, sige, as the Spirit lead na yung budget natin. Magkano ang budget natin for the DBBS? 2K. As the Spirit leads nga eh. Diba? Hindi pwede yun. We need to be carefully budgeting. We need to plan. Asang ano ba yun? Anong number ba yun? Lesson ano to? Meron ba itong Ito, contable content. Makikita natin to sa lesson number 3, structure of work. Order and responsibility. God is the God of order. God is the God who plan. So we need to, what? Kailangan nating i-reflect yan on our finances. We need to do budgeting. How do we do it? Well, ito yan. Ba't nawala ito. Ito yan. So ito ang budgeting. Give back to God, help the poor, enjoy myself. When we say enjoy myself, kasama na dyan yung family mo. Okay? Kasama dyan yung provision sa family mo. So, hindi ko napapagawa sa inyo yan, yung commitment at saka yung present. Pero this is a simple formula. Kung paano ka mag-budget. And sa madaling salita po, sa madaling salita, kung aanihin natin to, kung i-round up natin to at isasama rin natin itong lahat ng to, may conclusion dyan na lahat po tayo ay may problema on our finances. But ang tanong dyan, how could you love God with our money if kung tayo may problema din sa finances natin? Simple lang po ang sagot. It takes discipline to love God with our money. May all of us be responsible steward of what hath given and trusted and for us to take care of. Kailangan po natin itong alagaan. Why? Because the Lord entrusted it to you. Balikan natin yung lahat na naging lesson natin. Baka nakalimutan nyo na. Yung attitude natin toward money. Yan. Yung attitude na yung ating paggamit ng kaperahan. At yung mga frequently asked
question about issues regarding money. It takes discipline for us. Lagi natin tatandaan that every move we do, ito po ay dala-dala natin ang pagiging Kristiyano. So kung ako ay taong hindi mapagkakatiwalaan sa maliit na halaga, hindi rin ako mapagkakatiwalaan ng Panginoon sa malaking halaga. So ganun din sa pera natin. Ang pera po ay napakalihit na halaga lang sa buhay sa mata ng Panginoon. Kung hindi ka mapagkakatiwalaan on your finances, hindi ka rin kayang pagkatiwalaan ng Panginoon on bigger things na pagkakaloob niya. When I was in the seminary, ito madalas ko itong kinekwento. Ito naman to, self-reflection naman to. Sobrang yabang ko dati. Oh, ang ganda ng statement. Kasi bago po ako pumasok ng BBSI, ay nabili ko po lahat ng gusto ko. So that's the statement. Nabili ko lahat ng gusto ko, nagawa ko lahat ng gusto ko. Kaya kong suportahan yung sarili ko. That's what I said. Kaya kong suportahan yung sarili ko. But did you know, after 3 years ko sa seminary, 3 years or 4 years, nagkasakit ako. Naoperahan ako, at kasabay ko yung tita ko na nagka-cancer. So kailangan ko suportahan yung sarili ko, kailangan ko suportahan siya, kailangan ko suportahan yung pag-aaral ko. And from that situation, naubos ang aking savings. 2 years po ako naggamot sa aking sakit, at yung tita ko ay namatay eventually after 4 months. Ako rin yung gumastos to sa kanyang burol, sa kanyang paglibing, all in all. At naubos ang aking savings. Kasabay nun, lumipat ako ng Cavite para mag-serve sa Heavenly People's Church. And eventually, what happened is, hindi sapat yung kayang ibigay sa akin ng church. So naghirap ako. From sobrang yabang ko dati, bigla ako naghirap. You know, gano'n yung extend na confident ko sa buhay. Yung mga kaibigan ko yan, sina Chen, yung mga kaibigan ko sa SEM, pumipila yan, tapos nagsusulat ng promissory note bago makapag-exam. Ako, hindi pa ako nakakapunta dun sa business office, may pirma na yung aking, ang tawag dun? Clearance. May pirma na yung clearance ko, meron na agad akong pag mag-exam, ano ang tawag dun? May permit na ako. Ako pa yung hinahabol nung cashier ng school. Si Sir Jason, Pastor Jason Alyosa, yung asawa niya, si Ma'am Shirley Alyosa, pinupuntahan pa ako ng dorm para lang ibigay yung permit ko at saka yung clearance ko na bayad na ako sa school. Ganon ka sarap yung buhay ko. Literal nainggit lagi yung dormmate ko, yung mga kaibigan ko naiinggit. But the Lord humbled me on my 3rd year and 4th year kasi nga nagkasakit ako at naubos lahat. First time kong gumawa ng promissory note. Bigla akong pumasok sa dining hall kasi wala na akong makain eh. Bigla akong nang tumulong kay Pastor Lambert pa magluto. Tapos kung ano yung matira, yun yung kinakain ko. Bigla akong natuto maglakad. Dati lagi akong angkas at grab. O nung dito na ako sa Cavite, first time kong pumili sa Baclaran na pagkahaba-haba ng jeep. First time ko. And the Lord humbled me so much. And ito yung na-realize ko. The Lord is teaching me, or us, ngayong umagang to, that we need to take care everything that He has given to us and entrusted to us because everything is temporary. Temporary. And we need to take care of it because the Lord is the one who gave that to you. It means the Lord wants you to flourish it. The Lord wants you to use it. The Lord wants you to glorify Him toward those things na pinagkaloob niya sa'yo. And late ko na siya na-realize. Wala na, baon na ako sa utang. Late ko na siya na-realize. At totoo po ito, dumaan po ako, bago ako lumipat dito, ako po ay, nakalipat na ako dito. Share ko na kasi patapos na ako sa bayaran ko eh. Share ko na sa inyo. From January, lumipat po ako dito January. Atin lang naman to. Ako po ay bago sa akin trabaho. Baon po ako sa utang. Literally. Hindi ko nag-include yung school ko. Ang utang ko po bago ako pumunta dito is 180,000. January. So, pumunta ako dito. Nagtatrabaho pa rin ako. And sabi ko si Chen, kasi pangangailangan namin dalawa, yun ko ginamit, ay ikaw magbayad, sabi ko sa kanya. Magtulungan tayo. And you know what happened? December, natanggal po si Chen sa trabaho. From January to March, ako yung gumagastos lahat. Frequently sa hospital kasi naglalak yung jaw niya. Tandaan niyo naglalak yung jaw niya. Na ako naman,
frequently nasisiraan ng sasakyan kasi wala talaga akong pang maintenance. Tapos, ito yung na-realize ko. You know, dadating talaga yung times lagi sa buhay mo that you will be down on your finances. Lahat tayo dadating sa down on your finances. But the greatest question here, sa gaano extend mo kaya mapagkakatiwalaan ng Panginoon sa mga sitwasyon na yan? At ito na, kwento ko lagi kay Brother Ira. Kasi magkasama kami sa bahay ngayon. Lagi ko sa kanya na kwento. From 180,000, bukod yung school, ngayon po is 26,000 na lang. Oh, ilang buwan din akong itlog at kanin. Ilang buwan din akong itlog kanin. At hanggang ngayon, supporting pa rin ako sa iba kong utang. Pero nevertheless, ito lang po yung masasabi ko. Entrust the Lord with your finances because He entrusted it to you also. So, hindi ko alam yung story nyo sa buhay nyo kung paano kayo nagkaroon ng problema on your finances or sa iyong pangangailangan. Pero ito lang po yung masasabi ko. If ever na dumating sa inyo yan, yung ganitong problema, importante to, we need to hear this. If ever na dumating sa inyo yung pangangailangan at problema sa inyong finances, tandaan nyo to. The Lord has already given you everything, every problem, every situation na sapat lang po sa isang araw. Malalagpasan at malalagpasan niyo po yan. But you need to be wise, okay? You need to be wise. So, is there any question ba on our finances? Because next week, pag-uusapan na natin, paano ba gumagalaw ang finances inside the church? Yun na. Saan kayo napupunta yung mga tithings namin? Yung aming mga giving? Yung aming mga offering? Paano kaya ito nagagamit? So, may tanong ba kayo about sa ating being a steward of our finances? Or loving God with our money? Kikoy mo. Bigyan natin mag-query ko. Sige po Kuya Rico. Okay, good morning. Gusto ko lang i-share na tungkol sa finances kasi ako matagal din akong naging finance officer. Yung pinag-usapan natin kanina yung term na ano ba tawag niyo? Yung budgeting, yung maglaan. Ang tama 'yon, ang sinasabi talaga number 1 diyan is discipline. Kung nung maliit pa ako, yung nag-aaral pa ako, yun palaging sinasabi ng tatay nanay ko, save for the rainy days. Kailangan talaga maglaan tayo. Yes. Discipline. Maglaan tayo, mag-budget. Budget plan is importante talaga. Hindi ka pwede gumastos na sobra sa kinikita mo. Yes. So, what is the formula of income? Di ba? Income, 10%. yung sweldo mo, less expenses, meron pang isa, less tithes, 10% tithes. Yun ang general formula ng income. So, ngayon, meron naman sinasabi na you give, you teach, then tuturuan yung binibigyan. Tama yun kasi nung nasa Congress pa ako, ang laki ng ang laki ng karatulan, no? Yung if you give a fish daw, ayun, You can feed him. tuturuan mo yung paano siya mangingisda. Yan, diba? Maliwanag yun. So, kung magbigay ka ng isda, huwag palagi isda. Araw-araw ibibigay mo sa mga di ba? Kailangan turuan mo rin siya paano mangisda. So, that is discipline. So, tama. With based on experience, no? Kailangan talaga budget plan, maglaan, save for the rainy days. Huwag overspend, yung extravagant spending. Kailangan mapan mo yung financial based on experience. Kasi puro ka na lang utang, kasi marami kang ambisyon ba? Marami ka. Yan ang natin eh. Puro talaan tayo gastos, hindi na natin kayang bayaran ng mga So, yun ang sa finances, no? Thank you. Thank you po. Magaling na sa ating treasurer to So, ayan. Magkakaiba tayo ng
kung paano tayo nagbabudgeting. O ito, accountant pa. Magkakaiba tayo ng budgeting. Pero tatandaan nyo ito, laging binabanggit ng tita ko, maliit na pera o malaking pera, kung hindi mo kayang mamuhay sa maliit na pera, hindi mo kayang mamuhay sa malaking pera. Why? Because you don't know how to have discipline on your finances. Budgeting. Natuto ako mostly ng aking budgeting planning sa tita ko. Awan ko lang bakit nangyari sa akin nung ako ay college na. So, wala na tayong ibang tanong? Ay, may tanong. Nung hindi ko pa masyadong naiintindihan about yung sa tithing, din ako biktima rin ako ng lahat muna, babayaran ko na lahat. Tapos yung natira, doon ako kumukuha ng 10%, which is mali. Tapos talaga, mararamdaman mo talaga, kapag nagta-tithes ka, hindi ko lang alam kung pati sa inyo, pag binibigay mo yung tithes mo sa Panginoon, lagi talaga siyang nagdudugtong. Kumbaga pagpaubos na, hindi ka hahayaan ng Panginoon na maputol yun, yung tali na yun, na hindi ka hindi ka talagang masasagad na wala. Tapos, ayun nga, kumbaga subok na namin na pag binibigay mo yung tithes mo, inuna mo yung sa Panginoon, hindi lang naman financial yung ibabalik niya sa'yo Yung hindi ka lang magkasakit, yung hindi ka talagang na-ospital, parang diba, yung protection ng Panginoon sa atin, talagang hindi mababayaran ng pera. Kahit gaano karami yung pera mo, kung lagi ka naman, di ba rin ganyan? Yung, kumbaga, ayun yung pinapasalamat ko sa Panginoon na mahirap isabuhay yung tithing sa totoo lang. Bilang Kristiyano, talagang yung pananampalataya mo, lahat kailangan matibay na. Bago ka, yung sa giving kasi madugo, sabi nga, madugo pag tinuturo. Ayun, talagang kailangan mo lang practicein para makasanayan mo na siya. Na hindi na, kasi dati ganun din ako, nagdadalawang isip ako, parang nalalakihan ka Uy, laki ng sayang naman. Di ba parang ganon? Meron tayong instance na ganon Pero kapag inuna mo na siya na, eto, dapat, kaya sila nung nagkatrabaho sila, sabihin nyo lang, tax collector ako, akin na lahat ng tithes nyo. Kasi baka magastos nyo pa. Kumbaga, unahin nyo na yung Panginoon. Kahit ubusin nyo na yan, kahit saan yung gastusin yan. Hinihingi ko na sa mga anak ko, akin na yung mga tithes nyo para nakasafety na dun sa envelope nyo. Pag Sunday, dadalhin na lang. Which is magandang practice kasi ako hindi ko dati, hirap na hirap ako Tapos nung nalaman ko pa na yung sa gift of giving, hindi ko yan dati alam din yung sa gift of giving. Tulong lang ako ng tulong hanggang sa niloloko pa na, hanggang sa tinuro nga ni Pastor Oji na hindi dapat. Kapag alam mo na ganyan, hindi ka na nakakatulong. You need to discern. Hindi mo na sila natutulungan. Tinutulungan mo na sila para magkasala. Kumbaga, kasama ka na, accomplish ka na sa ganon. Ayun, na meron palang mga tamang pagtulong. Hindi lang basta-basta na bigay ko na bigay kasi alam mo dati pagtulong-tulong Ayun. Ano lang sa atin, reminder lang sa atin ng Panginoon. Unahin natin yung Panginoon kasi ibibigay niya lahat ng gusto natin. The desire of our hearts. Lahat. Mapa-financial, spiritually, emotionally, yung peace, especially yung peace na nakakatulog ka kasi kahit naman may pinagdadaanan tayo ngayon, pag nung dating hindi pa tayo Christian, parang pag may pinagdaanan ka, lugmok ka na Ngayon naman, meron pa rin naman tayong pagsubok, pero iba na yung pagdala natin. Kasi nga, magaang na, may kasama na tayo, may Panginoon na tayo, Lord, ganito pa kailangan ko, ganito, ganyan. Kumbaga, hindi na siya ganun ka sakit sa dibdib na dumadaan ka sa ganung pagsubok. Yung pinagdaanan mo noon, pinagdaanan mo rin ngayon. Pero bakit mas light ngayon? Mas magaan yung pakiramdam mo ngayon. Thank you po. May question sa ating online, sabi, mali po bang sabihin na wala kang
wala kang pera kung ang nanghihiram sa iyo alam mong hindi marunong magbayad. Okay, first Okay, ang tanong niya ay okay lang daw po bang sabihin na wala kang pera kung ang nanghihiram sa iyo ay alam mong hindi nagbabayad? Alam mong hindi magbabayad. Okay. Salamat po sa question. Una po ay pagsisinungaling 'yon. Pangalawa, kung alam mo namang di siya magbabayad, ganito, akong tao, diretso akong tao. Very frank akong tao magsabi. Diretso ako, ganito na lang, kasi mukhang nahihirapan kang magbayad, hindi ko kayang ibigay yung, for example, si Brother Ira nanghihiram sa akin 10,000. Bro, pahiram mo 10,000, wala, yung mga katotohanan na lang, 1.5, for example, 1.5. Kasi wala akong pagkain for 1 week, wala na akong bigas. So dahil mga katotohanan, 1.5, although meron ako, at alam kong di naman siya magbabayad, ganito sasabihin ko, bro, sa tingin ko mukhang nahihirapan ka kasi sa buhay ngayon, nahihirapan ka magbayad. Ganito, meron akong 500 dito, wag mo nang bayaran. Wag mo nang bayaran. It is better na ibigay mo ng maluwag sa puso mo, kesa naman magkasala ka pa. Nagkasala ka, nagsinungaling ka, eventually napilit ka, tapos nagalit ka kasi hindi nagbayad. Dahil po ng kasalanan mo, di ba? Dami, sinumpa mo pa, natanim pa sa puso mo, ay nako, patay ka. Maraming judgment na yan. Di ba? So, ibigay mo na lang maluwag sa'yo. Remember, ask, what will Jesus do in this situation? Ano kayong gagawin ng Panginoon dito? So, yun lang. Wala na tayong ibang question na dagdag o tanong? So may tanong ako. Kaya nangutang ako. Tapos yung inutang ko, di po ba pera ko na yun? So, alam ko dati kasi sabi ng pastor ko, kailan tayo tatites? Hindi ko marinig ate, Dito. Baba mo ng konti. Yan, pag ganyan. Kapag nangutang ka po ba, di ba, kunyari nangutang ako sa bangko, ay, yun, buo po yan. Kailangan ko pong itatouch yun kasi pera ko na yun. Kailangan mo bang, dapat mo bang i-tights yung perang inutang mo? Okay, thank you po sa napakaganda tanong na. Ang hirap nun, Oo. So, ito ang sagot dyan. Bakit, first of all, balik tayo on that question. Why do you need the money? Kung ang kailangan mo pambayad ng hospital, pambayad mo sa tuition, kaya ka nga nang hiram para mapunan yon, di ba? So, it is not necessary na i-tithe. Pero kung kung ikaw ay humiram para magnegosyo, something like that, I do not recommend, okay? But it is in your discernment. Discernment ng puso mo na yon. I do not recommend, but it is on your heart. The Bible also talks about it. Pero the moment you say borrow, kasi hindi mo pera yun Hiniram mo lang yon. Para lang sa needs mo, pangangailangan mo lang. So, I don't think na wala namang sinabing account sa Bible about it, pero it's in your own discernment naman. Pero depende sa pangangailangan mo. Pero kung nanghiram ka lang dahil gusto mo lang may laman yung wallet mo, I think iba na yun. Hindi na hindi na siya good. Anyone? Meron na pa? Okay na pa? Okay pa. Yun. Actually, magandang tanong yun. Ngayon ko lang na-encounter yung tanong na yun. Mayroon kami subject sa seminary na ano tawag ito? Business meeting. Regarding business meeting inside the church. How to conduct business meeting, how to budget plan. Pero first time ko na-encounter yung tanong na yan. First time ko. Yan. So kung wala na tayong tanong, wala na nga habol, isa na lang, aalis na. Wala na. Sige, kung wala na tayong tanong, announce ko lang, Theology of Work, available na sa ating church. Magsabi lang kay Sister Anya, sino may gusto. Pero Young Pro, meron tayo nito. Tapos, kung gusto niyo kabuuan, magsasama-sama tayo nito. Ang plano ko sana by fourth quarter ko pa sana siya sa Sunday school. Kasi ang gagawin kong teacher yung mga Young Pro. Yun sana ang plano ko.
Kaya tinatapos ko. Pero mukhang hindi aabot to ng fourth quarter. Kaya sama-sama tayo mag-aral. Dito, 9 ano lang to, 9 lessons lang. So, kung meron kayong heart, mag-donate ng papel kay Sister Anya. Sige lang. Yan. Ayan, meron daw kay Ate Glaze pala, galing kay Ate Glaze. Yun. So, ito kung bibili nyo, actually, hindi namin binebenta to. Hindi namin binebenta to, pero, papel lang ang kailangan. May nag-volunteer ng gumawa. Yan. Ayun. So, sige po. So, kung wala na, tayo po lahat ay manalangin. Dear God, Heavenly Father, we thank you for this day. Thank you, Lord, for the life of these people na nakasama namin ngayon throughout the Sunday School. Nawa, Panginoon, ay natutunan namin na mahalin ka sa pamagitan ng Panginoon ng iyong mga biyayang pinagkaloob sa amin. And for this day, O Lord, we praise you and thank you for everything that you have done in our lives. In Jesus' mighty name we pray.